Araw mga mag-aaral! Kumusta kayong lahat? Ako si Ginang Rowena E. Coriantes mula sa Lawis National High School, ang inyong tagapagdaloy at magiging gabay sa paglalakbay sa araling ito. Tayo ay nasa ikalimang module na pinamagatang Migrasyon, Konsepto at Konteksto para sa ikalawang markahan. Para sa ating pamantayan sa pagkatuto, nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Ang module na ito ay nahahati sa tatlong aralin. Una, kasaysayan ng migrasyon. Pangalawa, perspektibo at pananaw. At pangatlo, uri ng migrasyon. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, naunawaan mo ang kahulugan at konsepto ng migrasyon. Ikalawa, natatalakay ang iba't ibang perspektibo ng migrasyon. At ikatlo, napahahalagahan ang mga sakripisyo ng mga migrante dulot ng globalisasyon. Siya nga pala mga mag-aaral, bago tayo dumako sa ating aralin, nais ko munang iparinig sa inyo ang isang awitin na pinamagatang Walang Natira ni Glock 9. Tungkol saan ang awiting inyong napakinggan? Tama! Ang awiting inyong narinig ay may kinalaman sa pangibang bansa ng mga Pilipino upang maghanap buhay. Ang migrasyon ay may malaking bahaging ginagampanan sa buhay ng mga Pilipino. Kung ako ang iyong tatanungin kung paano at bakit, ay hindi kita sasagutin sapagkat nais kong ikaw ang makatuklas nito sa pamamagitan ng ating aralin. Handa ka na ba? Paigtingin ang kaalaman at pag-unawa sa migrasyon. Tara na! Ang salitang migrasyon ay mula sa salitang Latin na migrare, na nangangahulugang lumipat o umalis. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat ng isang mamamayan mula sa kanyang lugar papunta sa ibang destinasyon na maaaring panandalian o permanente. Ating balangkasin ang kasaysayan ng migrasyon mula bago dumating ang mga mananakop hanggang sa kasalukuyang panahon. Bago dumating ang mga mananakop noong 1525 hanggang 1526, ang ating mga ninuno ay nagpapalipat-lipat ng kanilang lugar na paninirahan sapagkat naghahanap sila ng lugar kung saan matataba ang lupa na kanilang mapagtatamnan at sa kanilang pangangaso. Gayon din, ninais nilang maging mapayapa at ligtas sa mga pananakop. Panahon ng pananakop ng mga Espanyol o Kastila mula 1526 hanggang 1898. Ang mga Pilipino ay sapilitang dinala sa Mexico upang maglingkod bilang aliping manggagawa sa mga mission settlement tulad ng San Luis Obispo at Los Angeles. Habang ang ilan naman, sapilitang pinaglingkod sa masasakyang pandagat bilang mga seaman. Ngunit may ilang mga Pilipino na seaman na tumakas hanggang makarating sila sa Louisiana, USA at doon nanirahan na tinawag na Filipino Village. Panahon ng pananakop ng mga Amerikano mula 1898 hanggang 1945. Matapos matalo ng mga Amerikano ang mga Kastila sa ating bansa, ay lumaganap ang kawalan ng hanap buhay sa bansa.
kaya't nagdesisyon ang mga pamahalaang kolonyal ng sistematikong pagluluwas ng mga manggagawang Pilipino papuntang Hawaii. Ngunit sa panahon ng Great Depression na naganap noong 1930, ay pinagtatanggal sa trabaho ang mga Pilipino at sapilitang pinauwi upang mabawasan ang gastusin ng mga kumpanya. Samantalang ang iba ay nagpunta sa bahagi ng mainland US, sa California at sa Alaska upang doon ay maghanap buhay. Sa pagkakapasa ng Batas Tidings-McDuffie noong 1934, panandali ang napigilan ang dami ng mga nandarayuhan sapagkat nagpatuloy ang pagiging migrante ng mga Pilipino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang digmaan ay naging dahilan upang maraming Pilipino ang mag-asawa ng mga Amerikanong sundalo, mga manggagawa na nagnais maghanap buhay sa Amerika at nagnais na doon na manirahan. Panahon ng Republika ng Pilipinas, 1960 hanggang sa kasalukuyan. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, mas maraming Pilipino ang naghangad na mangibang bansa. 1960 hanggang 1970, karaniwan sa mga nandarayuhan ay kabilang sa mga profesional at nakakapagsalita ng wikang Ingles. Ninais nilang permanenteng manirahan sa Canada, Australia, at mga bansa sa rehiyong Gulf. 1980, sa panahon na malapit nang bumagsak ang rehimeng Marcos, muli na namang lumakas ang puwersa ng migrasyon sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang naghangad maghanap buhay sa Middle East. 1982, itinayo ni Pangulong Marcos ang Philippine Overseas Employment Administration o ang POEA upang may mga siwa sa mga migranteng mamamayan ng bansa. 1986 to 1992, sa panahon ng rehimeng Aquino, ang Labor Export Program o LEP ay tinawag na 5-year Economic Recovery Program na ang ibig sabihin ay muling pagbangon mula sa pagkalugi dulot ng panahon ng diktadura. Tinawag ang mga nandarayuhan bilang mga bagong bayani. Sa panahon ding ito, naging pangunahing kita ng bansa ang mga remittances mula sa mga OFW. 1992 to 1998, sa panahon ni Pangulong Ramos, ang kanyang Philippine 2000 o Medium-Term Philippine Development ay ipinatupad ang General Agreement on Tariff and Trade, World Trade Organization, GATT, at WTO at Asia-Pacific Economic Council o ang APEC. Nagtuloy-tuloy ang mga programa para sa nandarayuhan at mga nagnanais mangibang bansa tulad ng Kabuhayan 2000. Ang pagkakaroon ng mga pagsasanay tulad ng computer, pagpapatakbo ng mga maliliit na negosyo at iba pa. At ang Magna Carta for Overseas Filipino Workers noong 1995 para sa mga migranteng naaabuso. 2003, nakipagkasundo sa pamamagitan ng bilateral agreement ang Pilipinas sa mga bansang Iran noong 1975, Cyprus 1984, Liberia 1985, Bangladesh 1989, Vietnam 1992, Norway 1999, Netherlands 2000 at Brunei noong 2003. Ano-ano ang mga uri ng migrasyon? Una, panloob na migrasyon o internal migration. Ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Maaring magmula sa isang bayan
o probinsya o ibang rehiyon. Karaniwang nagaganap ang ganitong uri ng migrasyon sa mga estudyanteng naglalakas loob na mag-aral sa ibang probinsya o sa syudad ng Metro Manila. Hangad din ng ibang nandarayuhan na makahanap ng hanap buhay sa ibang bayan o probinsya. Pangalawa, panlabas na migrasyon o international migration. Nagaganap kung ang isang tao ay lumipat ng ibang bansa upang doon maghanap buhay o manirahan. May dalawang mahalagang termino na isinasaalang-alang sa pag-aaral ng migrasyon, ang flow at ang stocks. Ang flow, ito ay ang bilang o dami ng mga nandarayuhang pumapasok sa bansa sa loob ng takdang panahon na karaniwan ay 1 taon. Ito rin ay maaaring tawaging entries, inflow, o immigration. Mahalagang maunawaan ang flow upang makita at masuri ang mobility ng pandarayuhan. Stocks. Ito ay ang bilang ng nandarayuhan na naninirahan sa bansang nilipatan. Ito ay nakatutulong na masuri ang matagalang epekto ng migrasyon sa pagdami ng populasyon. Atin namang suriin ang mga perspektibo at pananaw ng migrasyon. Una, globalisasyon ng mga migrasyon. Maraming mga Pilipino ang naghahangad na makahanap ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Isang paraan na nakikita ng mga Pilipino ay subukang mangibang bansa. Ito ay ilan sa mga lugar o probinsya na pinagmumulan ng mga migranteng Pilipino. Ayon sa survey ng Philippine Statistics Authority noong 2018, ang mga bansang destinasyon ng mga overseas Filipino workers o OFW ay nananatiling Saudi Arabia 96.2%, Hong Kong 6.3%, Kuwait 5.7%, Taiwan 5.5%, at Qatar 5.2%. Ang Middle East ang pangunahing rehiyon na maraming OFW. Maraming mga batang OFW ay nagmumula naman sa Zamboanga Peninsula. Ikalawa, mabilis na paglaki ng migrasyon. Patuloy ang pagtaas ng antas o dami ng mga nandarayuhan sa iba't ibang panig ng daigdig. Malaki ang epekto ng mga batas at polisiya na ipinatutupad ng mga bansa, katulad ng bansang Japan at Korea na nagbukas ng kanilang pintuan para sa mga kababayan nating Pilipino, maging ito ay isang turista o manggagawa. Ikatlo, pagkakaiba-iba ng uri ng migrasyon. Maraming uri ng migrasyon ang nararanasan ng mga bansa sa usaping ito. Ano nga ba ang tawag sa mga taong lumilipat na lugar? Migrante ang tawag sa kanila. Maraming uri ng nandarayuhan o migrante. Una, ang permanent migrants o permanenteng pandarayuhan. Ito ang pandarayuhang hangad na manirahan sa bansang kanyang nilipatan. Ikalawa, ang mga irregular migrants, mga nandarayuhang nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho, o overstaying sa bansang pinuntahan. Ikatlo, ang mga temporary migrants, mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang doon magtrabaho o manirahan sa takdang panahon. Ngunit may iba pang itinuturing na uri ng migrante tulad ng forced migrants.
Sila ang mga mamamayan na lumipat ng lugar dulot ng sigalot, problema sa kapaligiran, problemang politikal, mga sakuna at iba pang mga dahilan. Karaniwang tinatawag na refugees o asylum. Family reunification migrants. Mula sa isang miyembro ng pamilya ng isang OFW na nandarayuhan upang doon na sila permanenteng manirahan. Return migrants. Mga nandarayuhan na bumalik sa bansa o lugar na kanyang pinagmulan. May dalawang klase ng migrasyon ayon sa uri ng hanap buhay. Una, ang land-based, ang uri ng hanap buhay na nakabase sa lupa tulad ng kasambahay, manggagawa sa pabrika at iba pa. Sea-based, mga hanap buhay na nakabase sa tubig tulad ng seaman, cruise ship crews at iba pang empleyado ng mga barko at iba pang masasakyang pandagat. Ika-4, pagturing sa migrasyon bilang isyung politikal. Isa sa mga dahilan ng migrasyon ay dulot ng usaping politikal na lubhang nakakaapekto sa mamamayan. Isang pangyayari sa kasaysayan ay noong naganap ang una at ikalawang digmaang pandaigdig at sa kasalukuyan naman ay ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong Enero 2005 hinggil sa presyo ng langis. Ika-5, paglaganap ng migration transition. Ang mga bansang karaniwang pinagmumula ng mga nandarayuhan ay isa na ring lugar na pinupuntahan ng mga nandarayuhan at mga refugees. Ilan sa bansang ito ay ang South Korea, Spain, Dominican Republic, Turkey, at marami pang iba. Ika-6, feminisasyon ng migrasyon. Sa ating bansa, karaniwan ang kalalakihan ang nagpupunta sa ibang lugar, probinsya o ibang bansa upang maghanap ng trabaho para sa kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbubukas ng pinto para sa migrasyon ang mga kababaihan. Kapag ang ama ang nangibang bansa, hindi gaanong apektado ang pamilya sapagkat nariyan ang ina na siyang gagabay para sa kanilang mga anak. Mas tanggap natin na ang breadwinner ay ang lalaki o ama na siyang haligi ng tahanan. Ngunit kapag ang babae ang siyang lumayo upang buhayin ang pamilya, mas malaki ang pagbabago sa pamilya. Maaring kumuha ng kasambahay upang makatulong ng ama sa pag-aayos ng bahay o kaya naman ay ihabilin sa mga lolo at lola ang mga anak na siyang magiging katuwang ni tatay mag-asikaso sa mga anak at sa kabahayan. Ang ama ng tahanan ay nagiging house husband sa terminong Pilipino. Narito ang mga bansa na pinupuntahan ng mga babaeng OFW. Itinuturing na ang pagdami ng mga babaeng OFW ay nagsimula noong 2004. Karaniwang ang mga babae ay nakakahanap ng trabaho bilang clerk, sales agent at laborer. Mahusay ang ipinamalas mong pagtitiyaga upang matapos ang nilalaman ng aralin. Gamit ang iyong natutuhan sa mga araling na talakay, sagutin ang mga gawain at pagsusulit na inihanda upang subukin kung iyong naunawaan ng lubos ang ating aralin. Hanggang sa muli nating pagsasama, ako si Teacher Rowena E. Colliantes mula sa Lawis National High School. Paalam!